pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari ay kanyang angkin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang Anak ng Tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila ay pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako ay nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Humayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako ay naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang tanghali. Good afternoon po.
Ngayong araw na ito, ang buong simbahang Katolika sa buong mundo ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ni Kristo bilang hari ng sanlibutan. Kaya naman po, ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay tumutukoy kay Jesus bilang isang hari. 3, ang ibibigay sa ating katangian ng ating mga pagbasa ngayon, katangian ng isang tunay na hari, at inihalin tulad ng ating mga pagbasa ang pagiging hari ni Jesus sa isang pastol. Pastol. Nakakita na po ba kayo ng isang pastol? Hindi pa? No? Ito yung namumuno, nangangasiwa sa mga tupa. Nakakita na po ba kayo ng tupa? Kahit sa picture? Oo, kasi hirap ikwento eh. Oo, mahirapan ako. No? Yung dito kasi sa atin, walang ganon. No? Pero sa Holy Land, no? Natural yun. Ang daming ganon. 3 po yung katangian na ipinapakita sa atin kung ano ang isang hari sa pamamagitan ng isang imahe ng pastol. Unang katangian, mapag-alaga. Sabihin nyo nga po, mapag-alaga. Yan. May recitation po ako. No? Pagka medyo may pumipikit-pikit na, magre-review po tayo. No? Unang katangian, mapag-alaga. Walang hari ang pabaya. Ulitin ko po. Walang hari ang pabaya. Kung meron kayong nakitang hari na pabaya, hindi yan hari. Anong tawag natin doon? Hindi ko alam. Huwag na natin pangalanan. Kawawa na naman ako. Walang hari ang pabaya. Dahil kapakanan ng kaniyang nasasakupan ang dapat laging isinasaalang-alang. Ganyan ang isang hari. Hindi kailanman mag-iisip ng kapahamakan. Gaya ng pagsasalarawan ni Propeta Ezekiel sa ating unang pagbasa ng isang pastol, tagapangalaga ng mga tupa. Tagapangalaga. Alam niyo po, ang mga tupa hindi gaanong nakakakita. Ganun pala yun, no? Ako rin na-amaze. No? Nung nandun ako sa Holy Land, nakita ko, ganun pala yung tupa, no? Blur yung kanilang vision. Hindi gaano nakakakita. Kaya nga, mayroong pastol. Kasi ang pastol, siya ang magiging gabay para ang tupa ay hindi maligaw. Para ang tupa hindi mapahamak kasi hindi nakakakita ng malinaw. Kaya nga, kadalasan, ang isang pastol merong bell o batingaw. Kasi yun ang koneksyon ng pastol sa kanyang tupa. Tainga ang ginagamit ng tupa para makilala ang kanyang pastol. Ang galing, no? Na-amaze ako. Ang daming tupa, daan, pero isa lang ang pastol. At ang isang hari daw, ganyan. Parang pastol, nangangalaga sa kanyang mga tupa. Nakatutok sa pag-aalaga. At kung may tupang mawala, hahanapin. Pupuntahan. Susuyurin ang bawat sulok kahit mawala ang isa. Ang isang tunay na hari, mapag-alaga. Pangalawang katangian ng isang hari, mapangligtas. Review po tayo, medyo may pumikit dito. Ano po yung unang katangian? Yung pangalawa? Salamat po. Ganito naman ang pagsasalarawan ni San Pablo kay Jesus bilang hari na narinig natin sa ikalawang pagbasa. Mapangligtas. Kakalabanin ang lahat, kahit kamatayan. Walang uurungan, maligtas lang ang kanyang kawan.
Ganyan daw ang isang hari, kakalabanin ng lahat at hindi tayo iiwan. Meron ba tayong haring ganon? Kinakalaban ng lahat. Pag merong isang hari na takot, duwag, at hindi tayo kayang ipagtanggol, hindi hari yon. Kasi ang tunay na hari, mapangligtas. Hindi tayo hahayaang masakop. Ipagtatanggol tayo. At kahit kamatayan, lalabanan. Imagine that. Even death. No? He will fight for us. At walang hari ang nag-isip ng kapahamakan. Kaya naman, kahit sariling buhay, iaalay sa ngalan ng kaligtasan. Ganyan si Jesus bilang hari, nilabanan kahit kamatayan, ibinigay ang sarili at inialay para sa ating kaligtasan. At pangatlong katangian ng isang tunay na hari, makatarungan. Review tayo, dito naman yung may pumikit. No? Ano po yung ikalawang katangian? Mapangligtas. Yung una, mapangalaga. At yung panghuli, ayan, makatarungan. No? Pwede na po kayo matulog. Patapos na po ako. No, at least merong naalala sa homily pag-uwi. No? Yung pangatlong katangian, makatarungan. At ito naman yung inilalarawan ni San Mateo sa ating ebanghelyo. Ang isang hari na naghihiwalay o nagbubukod ng mga kambing at tupa. Ang hari, kilala niya kung sino at ano ang mabuti. Kilala niya kung sino at ano ang masama. Kaya naman bilang makatarungan, siya ay humahatol ayon sa kabutihan o masamang ginawa. Ang isang hari, laging panig sa tama at mabuti at hindi kailanman papaboran ang baluktot at kasamaan. Kapag merong hari na pumapanig sa masama, kinukonsinti ang baluktot, hindi yan hari. Dahil ang tunay na hari, makatarungan. At ang makatarungan, kilala ang mabuti at tama. Mga kapatid, kailangan natin ng hari. Kailangan may hari. Dahil kapag walang hari, magulo ang mundo. Magulo ang grupo. Sa isang kumpanya, kailangan may boss. Sa isang bansa, kailangan may presidente. Kailangan may mamumuno. Sa isang simbahan, kailangan din. Pero, hari nawa, itong mga haring ito ay mayroong katangiang katulad ni Kristo. Dahil kung wala, alam mong hindi si Kristo ang naghahari sa kanya. Tanging ang taong pinaghaharian lang ni Kristo ang marunong mag-alaga, marunong magligtas at makatarungan. Kaya nga, kung ang isang hari walang ganitong katangian, alam mong naghahari-harian lang. Naghahari-harian lang. Ang isang taong mayabang, hindi marunong mangalaga, naghahari-harian lang. Sa isang grupo na hindi makatarungan o pinapaboran ang kasamaan, naghahari-harian lang. Hindi natin kailangan ng ganyan. Ang kailangan natin, isang haring katulad ni Kristo. Isang hari na masasabi nating mamumuno sa atin. Mga kapatid, ang pagiging mapag-alaga, mapagligtas, at makatarungan ay mga katangian ng isang tunay na hari na walang iba na tumutukoy kay Jesus. Kaya naman, ang paghariin si Jesus o si Kristo sa ating buhay ay nangangahulugang kakamtin
ang ganitong katangian. Tandaan, walang ibang pamantayan ng pagiging hari kundi si Kristo lang. Amen.